na hindi tayo natatakot. Narito ang Balitang Pinoy TV. Gandang hapon po sa ating lahat at happy Sunday sa lahat ng mga nanonood ngayon sa ating vlog. At happy Sunday rin doon sa mga kababayan natin sa London kung saan nandoon ngayon si Vice President Inday Sara Duterte. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon kasi trending na trending po ang mga videos kung saan dinumog po itong si VP Sara doon sa mga kababayan natin doon sa London. Okay? Na nung napansin ko, medyo sabi ko, talaga ba? Ito ba yung Vice President na gusto nilang ipa-impeach? Kasi kung makikita nila ito, nila Luistro, nila De Lima, nila Ridon, sino pa ba? Sina Barbers, sino pa ba? Ni Auntie Claire Castro. Kung makikita nila ito, baka sasabihin nyo, wala na, talo na kayo. Mahiya-hiya sila. Sila Hontiveros, yung mga dilawan, mga pulahan, mga loyalista, mahiya kayo. Kasi itong video na ipapakita ko sa inyo ngayon ay nakakakilabot po. Ipapakita ko yung kung saan lumalakad pa lang si VP Sara papunta sa entablado kasi ang laki ng venue nila eh. Wala na, talagang yung tao ay gusto talagang yumakap kay VP Sara pero hindi magawa-gawa nila kasi nga sobrang daming tao, sobrang daming meron rin mga security doon, no, para naman ay ma-secure yung ating Vice President. So nakikilig po yung taong bayan, no? At sa pangalawang bahagi ng video natin ay atin rin pakikinggan ang official na pahayag ni VP Sara doon po sa London. Okay? So, yan po, no? Bago ang lahat, bago natin yan ipapakita lahat, paki-like muna, paki-share itong ating video para guys makatulong tayo na kakalat ito sa taong bayan at marami pong makaalam kung saan si VP Sara at ano ang update ni VP Sara. Okay? At sa mga bago pa lang dito, nanood sa ating vlog, kung first time mo pa lang dito, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube, walang bayad yan, okay? So, subscribe na tayo, okay? So, heto po, panoorin natin itong si VP Sara. Lumalakad pa lang pero grabe yung tao. Very intense na yung tao, gusto talagang makita si VP Sara. Heto po, panoorin natin. Grabe, yung mga kababayan natin sa London, no? Ayan, sobrang dami yan, no? Entrance pa lang yan, kasi lumalakad po si VP Sara papunta sa entablado. Meron silang, hindi naman ganun kalaki yung entablado, pero may ginawa sila na para si VP Sara ma-elevate siya, no? Para makita ng lahat. Ayan, no? Kinikilig na yung taong bayan dyan, no? Shoutout nga pala sa nag-video nito, ha? Credits to the owner. Ayan ayan si VP Sara nandiyan tingnan nyo ha. Syempre nauunawaan lang natin yung security diyan, no. Nagpapasalamat rin tayo sa mga security ni VP Sara to secure our Vice President, to our future President. Grabe. Ayan grabe. Ingat-ingat ka dyan, Vice President. Ayan, yung video, umulit na yung video. So ngayon, pakikinggan po natin yung official speech ni VP Sara, okay? Lahat makinig at magre-react po tayo, okay? Ito po yung speech ni VP Sara. Ito, pakinggan natin. Play. Move a little. Magandang araw sa inyong lahat. Matulak na lang, kasama niya lahat. Meron lang po muna akong paalala para hindi tayo ma-excited at manggigil ngayong hapon na ito. Gigil na sila eh. Sobrang dami ng ating mga cellphone, camera, at iba't ibang pang-photo at video na gamit. Ibig sabihin, lahat gusto makakuha ng picture. Hindi, Sara, wala na kami pakialam sa message mo, basta meron lang tayo. Kaya, binigay ng organizers para sa ating lahat mamaya ang photo opportunity ng lahat. Ayan Grabe Hindi yan kaya ni Bongbong Marcos. Talagang binibigyan ni VP Sara ng oras na lahat ng nandiyan na gustong makakuha ng picture ni VP Sara
ay talagang nilagay nila sa program nila. Okay, at si VP Sara naman is game siya na makipag-picture. O, mamaya, meron tayo, after sa kanyang speech, meron pa tayong oras, ipakita ko yan ha, na isa-isa niyang game na game si VP Sara nakipag-picture doon sa backstage, no? And very orderly naman na ginawa nila ito. Kaya, hindi kailangan ma-gigil dahil habang merong nakapila para sa picture, ay gagawin natin mamaya. I love you, ma'am! I love you! Maraming salamat sa inyong paanyaya sa akin na bumisita dito sa United Kingdom. Ang susunod ko po ay yung unang ating pagdarasal at pakikiramay sa lahat ng mga kababayan natin doon sa Pilipinas na dumadaan sa hirap, may sakit, at mga biktima ng iba't ibang kalamidad na dumadaan taon-taon sa ating bayan. Tayo ay nakikiramay sa kanila. At kailangan ipabot natin ang ating moral support, even financial support sa lahat ng mga biktima ng sakuna sa ating bayan. Kanina wala ka. I love you, Bibi Sara! Yan o, yung tao laging sumisigaw. Maraming salamat, ma'am. Actually nga, na-realize ko, hindi nga pala yan entablado. 'Di ba? Talagang ano lang siya, parang simento lang yan na parang naka-elevate dyan sa mga tanim, no? So, pumatong lang si VP Sara dyan eh. Wala na? BBM? Anong masasabi mo dito, BBM? Mga pagpapasalamat. Una, ang pagpapasalamat natin sa Diyos. Kaya para sa araw na ito, na ibinigay niya sa atin para magtipon-tipon. Malayo man tayo sa ating bayan. Ang iba sa atin hindi na nakauwi ng Pilipinas. Pero binigay niya sa atin ngayon ang araw na ito para ang mga Pilipino magsama-sama at ipakita natin ang ating galit na nangyayari sa ating bayan ngayon. Oh. Napagpapasalamat Huwag muna kayong maingay. Napagpapasalamat natin sa organizers natin at sa mga volunteers natin. Dahil sa kanilang preparation, sa kanilang organization, sa kanilang sistema, ay hindi natin magagawa ang ating programa ngayong hapon na ito. Kaya maraming salamat po sa taas ang kamay mga volunteers, organizers. Maraming salamat sa inyo. Wala kami bayad! Hindi yan! Lahat tayo, ma'am. Hindi ba yan? Kasi yan ang pakalat nila na bayad raw itong mga taong to. Hindi naman yan bayad eh. Magpapasalamat tayo, syempre, sa local government unit ng London at sa UK government dahil pinayagan nila tayo. Ngayong hapon na ito. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa akin para sa inyong lahat. Marami ang nagbiyahe sa iba't iba at malalayong lugar ng United Kingdom. Marami. 4 na oras, 5 oras, 6 na oras na pagbabiyahe para lang makaabot dito ngayon. Meron ang nawala sa trabaho. Absent ko na! Nag-undertime, nag-absent, nawala ng trabaho dahil hindi pumasok. Hindi na natuloy ang biyahe. Hindi na natuloy ang lakad dahil ibinigay ninyo ang oras ninyo para sa ating pagtitipon ngayong araw na ito. Maraming salamat. Grabe yung tao, no? Ito yung hindi makuha ni BBM. Hontiveros, ito yung hindi ninyo makuha-kuha. Marami ang na-hurt, nasasaktan kapag sinabi na bayad sila, o bayaran sila, o binayaran sila para pumunta dito. Pero, babayaran ko kayo mamaya ng picture. Yung picture na yan, walang priceless yan. Si BBM kailangan pa mag-ayuda eh. Ay mula po sa akin, Si VP Sara picture lang eh. At sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President,
sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta sa amin. Kahit na hirap yung opisina namin at maraming batikos at paninira sa OVP. Mula sa aming lahat, maraming salamat sa inyo mga kababayan namin. Ang susunod na pagpapasalamat, makikita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal natin lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi. Yan, ni Tatay Digong. Ang kiniknap ng gobyerno sa sarili niyang bayan. Grabe. Lagi kapag kami ay nag-uusap, sinasabi niya na ipaabot sa inyong lahat ang kanyang pagpapasalamat, lalong-lalo na sa dasal ninyo na siya ay makabalik sa ating Kawawa bayan. si Tatay Digong eh. At ang kanyang pagpapasalamat sa patuloy ninyo na suporta sa kanya kahit hindi na siya Pangulo ng ating bayan. Dahil siya ang parating Pangulo ng ating mga puso. Pinapaabot niya lagi. Yes, ma'am. Hindi natin makakalimutan ang kanyang sakripisyo na ginawa para sa ating bayan. Pinapaabot niya ang salamat sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat, gikan sa among pamilya, ang pamilya Duterte. Dako kayo ni ugutang at akupunton kaninyong tanan, mga kaigsuunan namo sa higayon na ginahatag ninyo kanamo na makaserbisyo sa ato ang nasod. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyo mga kababayan sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Alam niyo, ang lakas ng pamilya namin hindi galing sa posisyon namin sa syudad ng Davao. Dahil sobrang dami sa ating mga Pilipino ang mayroong iba't ibang posisyon. Barangay Kapitan, Purok Chairman, Konsehal, mga buhaya, sobrang dami ang mayroong posisyon. Hindi galing sa apelido. Dahil lahat naman tayo may pangalan, may apelido. Ang totoong lakas namin ay galing sa inyo. Nakikita ninyo ito? Ang pagtitipon natin ngayong hapon na ito, ito ang lakas ng aming pamilya. Kaya nagpapasalamat kami sa inyong lahat dahil hindi ninyo kami iniiwan. Hindi pa Pangulo si President Duterte, nandiyan na yung suporta ninyo. Nung naging Pangulo siya, buong-buo ang suporta ng taong bayan. At ngayon, na walang-wala, yung pamilya namin ay nandyan pa rin kayo, mga kababayan namin. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat kaninyong kanan. Salamat pala, sugod pa lang to. Ang susunod ay entertainment tayo sa bukas pa ako pupunta ng hate. So, alis mo tayo ngayon. Susunod na pag-uusapan natin ay ang pagmumukha ng isang adik. Ang susunod po ay ang estado ng ating bayan. Alam naman natin ang problema. Di ba nga, kaya nga kayo nandito sa ibang bayan. Kahit na nalulungkot na kayo, namingaw na mo sa inyong mga lugar kung asa mo gikan. Dahil maraming problema ang ating bayan. Hindi na natin pag-uusapan yung problema. Ang pag-uusapan natin ay kung ano ba yung gusto natin makita, maramdaman sa ating bayan. Ako po ay naging mayor. Napakasimple ng gusto
ng isang Pilipino. Dahil hindi karamihan sa atin, hindi naman pinanganak na mayaman. So ibig sabihin, ang gusto natin ay yung pinaka-simple na gusto ng isang ordinaryong mamamayan. Makapag-aral na maayos ang ating mga anak. Na may dekalidad ang edukasyon. Ngunit, kung nakikita ninyo, karamihan ng ating mga kabataan ay nasa public schools. Pero ang antas ng kalidad ng ating mga paaralan at edukasyon ay kulang na kulang. Paano natin nalalaman yon? Dahil nakikita natin yung performance ng ating mga kabataan. Kung ikumpara natin sa average na performance ng ibang mga kabataan sa ibang lahi at sa kanilang grade o grado. Ang gusto natin, tayo ay makapagnegosyo, na hindi tayo nasa-scam, na hindi tayo pinapahirapan ng local government unit sa mga requirements. Magnenegosyo ng maliit, napakalaki ng hingi. Malaki ng tax. Correct. Napakalaki ng tax. Hindi pa kasama doon ang corruption. Sa barangay permit, hanggang sa building permit, papunta sa mayor, sa city treasurer, sa lahat ng antas kung saan kailangan natin ng permit. Wala na ang negosyo. Hindi pa nagsisimula, wala na ang negosyo. Ang gusto natin, makapagtrabaho. Pero, walang available o walang opportunity sa trabaho. Kaya nga 2 years experience. Ang nangyayari sa atin, graduate ng college, graduate ng education, pero umaalis sa ating bansa. Nagtatrabaho sa hotel, nagtatrabaho bilang carer, dahil walang oportunidad na trabaho sa ating bansa. Ang gusto natin, lumabas tayo sa bahay natin na hindi tayo natatakot na mawawala, ma-snatch ang ating bag, ang ating cellphone, ang ating mga alahas. For just $67, Ayan, nag-ads, you can ads, generate ads. as many videos as you want. Skip and natin, never skip, have to skip, worry skip. about showing your face on. Yan. Ang gusto natin, yung ating anak, lalaki man o babae yan, at bakla, lalaki man o babae o LGBT man yung anak natin, hindi tayo natatakot. Na maril, masaksak, ma-hold up, mamatay, patayin, o hindi na makauwi ng buhay sa ating mga bahay. Napakasimple. Ako, gusto ko na ang anak ko lalabas, pupunta ng paaralan, nasigurado ako na walang mangyayari sa kanya. Na ako, lalabas, pupunta sa trabaho, na maayos ang mga terms of employment ko. Maayos ang sweldo, ang sahod ko. Kasi kung makikita ninyo, kung ikumpara ninyo, sa Pilipinas, sinasabi natin, mahal. Mahal ang cost of living. Mahal ang gasolina, mahal ang pagkain, mahal ang renta, totoo yan. Pero kung makikita din ninyo, sa ibang mga lugar, sa labas ng urban centers, mura lang ang cost of living. Kung ikumpara natin sa averaging. Pero, bakit hindi tayo namumurahan? Dahil sobrang baba ng sweldo. Kaya nauubos pa rin yung pera natin, may trabaho na tayo, ubos siya sa pagkain, ubos siya sa pagbayad ng renta. Hindi na nga tayo makabili ng sarili nating bahay. Sa mga lugar ninyo, at sigurado ako, karamihan sa inyo, galing sa mga maliliit na munisipalidad sa mga probinsya. Sino ba ang may mga malalaking bahay? Di ba kayo lang? Diba? Yung mga nakapagtrabaho sa abroad, ang simento ang bahay. Pero yung classmate ninyo na naiwan doon sa Pilipinas, na hindi lumabas, hindi nag-abroad, hindi nakipagsapalaran sa ibang bansa, lubog sa utang. Dahil sa kawalan ng Napakasimple ng gusto natin na makita sa ating bayan. Pero bakit kailangan umalis sa sariling bayan para lang maabot natin ang mga pangarap natin sa sarili natin at mga pangarap natin para sa pamilya natin?
Marami, alam niyo ba, na marami ang kanilang tinitingnan ay mag-aral ako, makapagtapos ako, at mag-abroad ako. Parang naging normal na lang para sa mga Pilipino ang pangarap na abroad. Mahirap. Mali yun. Dahil dapat ang sariling bansa mismo natin nagbibigay sa atin ng oportunidad. Hindi na kailangan natin umalis, ngunit pwede tayo umalis kung gusto natin. Hindi yung napipilitan tayo na iwanan ang ating pamilya, ang ating mga anak, sira-sira, broken families, naghihiwalay ang mga mag-asawa dahil kailangan umalis, lumabas. Dahil bakit? Walang-wala ang opportunities sa ating pagkakataon. Wala doon sa ating bayan. Napakasimple na gusto natin at hindi mahirap yun ibigay ng pamahalaan. Bakit? Makikita ninyo yun sa ibang bansa. So bakit nagagawa nila? Walang korupsyon. Totoo yan. Dahil napakaraming buaya sa Pilipinas. Hindi ko alam kung ano ang nagbago simula noong panahon ng 1940s, 1950s, 1960s, 1970s hanggang ngayon, taon na ito, 2026. Ang nangyari sa ating mga Pilipino, nagkanya-kanya tayo. Yung mga nakaupo, umangat, nagkaroon ng kapangyarihan, naging makasarili. Bahala na kayo sa buhay ninyo, basta ako, nakaangat na ako. Hindi ko alam. Hindi ako social worker, hindi ako sociologist. Hindi ko alam anong nangyari sa atin. At ang nangyari pa, kapag hindi ka sumama, sumabay, Yes! umayon sa kanila, ay ikaw ang mali at ikukulong ka. Oh, yan ang nangyari kay Mike Defensor at ni Marcoleta. Ganon ang nangyayari sa ating bayan ngayon. Napakasimple ng gusto natin. Alam naman natin pwede. Dahil nakikita natin sa ibang bansa. Pero, hindi natin nakikita dahil naging makasarili ang mga may kapangyarihan at yung kanilang pagiging makasarili ang naging tama. At lahat tayo naging mali. Kulong kayong lahat. Kulong na lahat. Ganon ang estado ng ating bayan. God bless you too. God save the Philippines. Isa pa na laging nangyayari sa atin. Taon-taon, alam natin na pabalik-balik ang bagyo, ang baha, ang lindol, ang pagsabog ng bulkan, ang landslide. Ano ba bang nangyayari sa atin? Natural, ma'am. Hindi man-made disaster. Natural muna tayo. Natural. Taon-taon alam natin na nangyayari ang mga natural disasters. Pero bakit taon-taon laging nagugulat ang Pilipino sa pagbaha, sa pagbagyo, sa lindol, at hindi lang yan. Pag nagulat natin, sira-sira lahat, hindi na makabangon ulit. Dahil sa corona. Kung maalala ninyo, nagkaroon ng malaking lindol sa Cebu. Noong mga ilang buwan na ang nakaraan. Pagbisita namin ng Cebu, nitong bago lang, ganun na ganun pa rin. Para silang... Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman